Isang mapagpalang araw po ng Lunes, November 3 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahita rin ang notification bell. Maraming salamat po. Ngayon ho ay unti-unti nang lumalapit pa ng husto ang Bagyong Tino sa kalupaan po ng ating Eastern Visayas. Sa huli hong pagtatala, ang Bagyong Tino po ay meron pong lokasyon ngayon na 640 kilometers east of Gian, Eastern Samar. At may lakas po ito ng hangin, mas lalo pang lumakas sa 100 km per hour na lakas ng hangin at may pabugsong umaabot ho sa 125 km per hour. Pabesward ang kilo sa bilis na 30 km per hour at isang ganap pa rin po ito na tinatawag natin na severe tropical storm category. Malakas din po yan at hindi po natin pwedeng baliwalain. Sa ngayon, nagtaas na rin po ang pag-asa ng signal number 1 sa mga lugar po na apektado ng trap o extension ng hangin ng Bagyong Tino. Ang signal number 1 natin ay nakataas po dito sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Camotes Islands. Sa Mindanao naman, apektado ng signal number 1 ng Dinagat Islands at Surigao del Norte. So, yung mga lugar ho na yan ay meron pong lakas ng hangin, mga karanas ng lakas ng hangin na 39 to 61 km per hour. At merong warning lead time na 36 hours. So, maging alerto at maging handa po tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari, lalo na po sa kilos at galaw ng Bagyong Tino. So, eto na ho. Kailan bang maglalandfall ang Bagyong Tino? Yan po ang tanong ng mga kababayan natin. Ang Bagyong Tino po ay inaasahang maglalandfall bilang isang typhoon category sa araw po ng November 4 alas 2 ng madaling araw. Tuesday po yan. Pero sa araw pa lamang po na Lunes, nagbabadya na yan o mas lumalapit na yan, nararamdaman na yan sa kalupaan po ng Eastern Visayas. At lalabas naman yan ang ating Philippine landmass sa November 5 alas 2 po ng hapon. Lalabas ng ating PAR pagdating naman po ng November 6 alas 2 ng hapon. Ngayon po, tara samahan nyo muna ako sa saglit na oras. Alamin muna natin yung mga lugar na dadaanan niya sa mga susunod po na mga araw. So ngayong alas 2 po ng madaling araw, kayo ng alas 2 sa madaling araw, 520 kilometers east of Gian, Eastern Samar yung kanyang naging lokasyon. Yan yung dinaanan niya. Susunod na dadaanan naman niya ay ito pong 225 kilometers east of Gian, Eastern Samar pa rin. Diyan pa rin yung may lokasyon niya. Alas 2 ng hapon. Pagdating naman po ng Martes ho ng alas 2 ng madaling araw, nasa coastal water na po siya ng Abuyog, Leyte at nasa typhoon category na po. Medyo malakas ho yan. Alas 2 din ng hapon, Tuesday, nasa vicinity na po siya ng Janioy, Iloilo. Ewan ko po kung tama yung pronunciation ko, paki-correct na lang po. Bilang isang typhoon category sa lakas na 140 km per hour. Pagdating naman po ng araw po ng Wednesday, alas 2 ng hapon, nasa vicinity po ito ng Linapakan, Palawan. Lakas ng hangin, 130 km per hour, typhoon category. At pagdating din ng Wednesday po na alas 2 ng hapon, 250 km west of Coron, Palawan po ang kanyang magiging lokasyon. Lalabas naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng November 6, 2025, 960 kilometers west of southwestern Luzon sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po mga kababayan ko ay nakataas pa rin tayo. Meron tayong nakataas na heavy rainfall warning. Bukod ho kasi sa Bagyong Tino, meron din tayong shoreline, yung weather system na nakaka-apekto sa ilang bahagi ng ating bansa. So ngayon, ito po no, unahin na muna natin yung heavy rainfall warning dahil sa Bagyong Tino. Ngayong araw po, ngayong hapon din ng Lunes, meron tayong 100 to 50 mm sa dami ng pag-uulan sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte at Leyte. Pagdating naman po ng November 3, ngayon din, hapon din po, no, hanggang sa November 4, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Eastern Samar, sa may Southern Leyte, Samar, Biliran, Cebu, Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte,
Agusan del Norte, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo at sa may Capiz. Ito po, take note nyo, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon po ng Lunes hanggang sa Martes po ng Lunes. Diyan po sa may Catanduanes, sa may Albay, Masbate, Sorsogon, Northern Samar, Negros Oriental, Aklan, Antique, Romblon, Siquijor, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Agusan del Sur at Surigao del Sur. At gayon din, November 4, Wednesday ng hapon hanggang sa November 5, mga kaibigan, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan pa rin dyan sa may Cebu, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Oriental, Mindoro, Romblon at Palawan. 50 to 100 mm din sa araw po ng Wednesday ng hapon, dyan pa rin po sa Albay, Masbate, Sorsogon, Marinduque, Occidental Mindoro, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Siquijor, Bohol, Agusan del Norte, Negros Oriental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat at Zamboanga del Norte. So dahil naman sa shoreline, meron tayong heavy rainfall warning. Makinig po mabuti. At November 3, ngayong araw po yan, hapon, meron tayong moderate to heavy rains na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Quezon. Pagdating naman po ng Tuesday afternoon, November 4, moderate to heavy rains na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Oriental Mindoro at Marinduque. Tuesday afternoon, November 4 to Wednesday afternoon, November 5, moderate to heavy rains na meron 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Ipapaalala ko ho, lahat po ng binanggit ko na merong heavy rainfall warning ay nagbabago kada 6 hours or araw-araw ang forecast. Posibleng mas tumaas pa yung mga 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan into 100 to 200 mm na dami ng pag-ulan. Ang bagyong Tino ho ay kahit po ito mas lumapit pa sa kalupaan ng Eastern Visayas, ay hindi na po ito nakikita ng tsansa magbabago pa yung direction or kilos nito. Mananatili siya sa kanyang track hanggang sa lumabas po sa ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng araw ng Miyerkules hanggang sa Huwebes po. So kailangan po na lagi kayong nakantabay sa lagay ng ating panahon. Ang bagyong Tino ay sa ngayon hindi pa naman po ito nakikitaan ng tinatawag po natin na Super Typhoon category. Pero lagi ko po pinapaalala na hindi po natin inaalis yung mga possibilities or ni-rule out yung posibilidad na ito pumasok pa rin o pumalo pa rin sa pagiging Super Typhoon category hanggat hindi pa po nakakalabas ng ating Philippine landmass. So mas maganda na ma-monitor pa rin natin yung mabilisang kilos at galaw po nito. Lagi kong sinasabi sa inyo, nagbabago ang forecast track ng isang bagyo, oras-oras, minuto po yan. So ang bagyong Tino, kung nakikita po natin siya ngayon na isang ganap na severe tropical storm, magiging typhoon agad yan sa mga susunod na mga oras. Ang sunod ng typhoon ay Super Typhoon category na. Pag Super Typhoon, yan po ay nasa category na ang pagiging signal number 5 na lakas po ng hangin at hindi po yun biro. So ngayon, kailangan po ng panalangin natin sa Panginoon para sa safety po ng bawat isa, lalo na po sa mga lugar na matatamaan o maapektuhan dyan sa may Eastern Visayas. Yan po muna ang pinaka-latest na update natin. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.